I am so sorry, Miss Gomez, but you need to accept the truth. Maski kami walang magagawa sa resulta. I'm really sorry to say this. Pero isang buwan na lang ang natitirang pagkakataon para sa iyo na maranasan ang mga bagay na hindi mo pa nararanasan. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Elaine sa narinig niya. Nagising kasi siyang masakit ang ulo last week pa. Sa tuwing magigising siya, sumasakit talaga ang kanyang ulo. Hanggang sa naisipan niya ngang magpakonsulta at magpatest kung ano nga bang dahilan nito. Ngayon sasabihin ng doktor na to na isang buwan na lang ang tatagal niya. Hindi niya ito matatanggap. 29 pa lang siya. Niwala nga siyang bisyo. Bahay at trabaho lang siyang tao. Pero siguro nga, napasobre siya sa pagtatrabaho. Kaya ito ang kinahinatnan ng madalas niyang puyat. Miss Gomez, ayos ka lang ba? Mukha ba kung ayos lang, Dok? Mamamatay na ako't isang buwan na lang ang ipamamalagi ko. Sinong magiging ayos sa balitang yun? Napahagulgol si Elaine. Susunod na ba siya sa lola niya? Hindi ito matatanggap ng kanyang mga magulang, lalo na ang kapatid niyang si Carol. Hindi nito matatanggap na mawawala na siya sa mundo sa murang edad niya. Dali-dali siyang umalis dahil hindi niya na kayang makaharap ang doktor. Halos sumulas ng make-up niya sa labis na pag-iyak. Wala siyang mapagsabihan man lang. Ni kaibigan niyang si Julina, hindi niya matawagan dahil hindi pa nagsisink in lahat sa kanyang utak. Ayaw pang tanggapin ng kanyang utak na mawawala na siya sa mundo. Grabe ka! Napatingin siya sa kawalan na tila wala nang natitirang pag-asa. Di pa nga ako nakakaranas magka-boyfriend tapos mamamatay na agad ako. Tadhana, sobra naman yata to. Bakit ako pa? Mabait naman ako ah. Masunurin akong anak at makaluma ang paniniwalang kinalakhan ko. Hindi ko kayang makipagsabayan sa mga kabataan ngayon eh. Wala pa po akong karanasan ni sa halik. Hindi makatao tong nararanasan ko. Protesta ni Elaine kaya naman napatingin sa kanya ang mga nagdaraan. Julina! Malakas na sambit niya sa pangalan ng kanyang kaibigan bago umiyak na parang wala nang bukas. Mugto na nga yata ang mata niya sa kakaiyak at ngayon lang siya naglakas ng loob na puntahan ng kaibigan. Inistorbo niya ito sa trabaho. Gumawa talaga siya ng eksena at wala na siyang pake basta mailabas niyang nararamdaman niya ngayon. Pasensya na, sige na, ituloy na ninyo ang pag-aayos sa mga bulaklak. Utos nito sa mga staff bago siya hinila palabas sa flower shop nito. Gaga kang babae ka? Bakit kang umangawa na parang bata? Broken ka ba? Sa bagay wala ka nga palang jowa. So bakit ganyan ang itsura mo? Sumeryoso siya at humugot ng malalim na buntong hininga. Pasensya na, hindi ko na mahihintay ang panganganak mo. Hindi ko na makikita ang magiging inaanak ko. Kasi isang buwan na lang ang ipamamalagi ko dito sa mundo. Napaiwas siya ng tingin habang si Julina hindi magets ang kanyang sinasabi. Huwag kang malulungkot at ayoko rin na umiyak ka. Please be happy kahit mauna ako. Makikita naman kita sa langit, di ba? Inay kung doon nga ba ang punta ko. Sana, malay mo naman, hindi naman ako masamang tao, di ba? Pero wala eh. Nabunot akong maunang umakyat sa itaas. So kita-kits na lang. Wait na lang kita pag nagawa mo na lahat ng... Napapano ka ba? May taning na buhay ko eh. Sabi ng doktor, isang buwan na lang. Julina, ready na akong gawin ng bagay na hindi ko pa nagagawa. Gusto kong magsimula sa araw na to. Sayang naman kasi, di ba? Bawat oras o segundo, mahalaga na sa akin. Natutop ni Julina ang bibig nito. Seryoso ba yan? No, it must be a joke, right? Ang labo naman na magkataning ang buhay mo. Sabihin mo joke lang, dali. Hindi eh. And please, ako na lang magpapaliwanag sa magulang ko kapag kaya ko na. Sa ngayon, may mga gagawin lang muna ako at sana suportahan mo ko. No! They need to know. Baliw ka ba? At saka magpa-second opinion ka. Hindi yung basta ka lang magsisettled sa isa. Hindi ka mawawala sa mundong to sa ganyang edad. Sa ibang bansa pwedeng doon magpagamot. Sandali lang, tatawagan ko lang si Habi para palitan ako dito sa flower shop. Then we will go to tita and tito. At for sure, sa ibang bansa kanila dadalhin. Sasama ko sa isa pagpapagamot. Lumuluha ang kanyang kaibigan. Sabi na nga ba, kaya ayaw niyang sabihin. Julina, dito ka na lang, ayos lang ako. Sige na, payag na ako magpa-second opinion, kaya tumahan ka na dyan. Sa ngayon gusto kong gawin ng mga nasa isipan ko para wala akong pagsisihan.
Paliwanag niya bago iniwan ng kaibigan na umiiyak pa rin. Buntis pa naman ito. Sa pag-aalala niya, tinawagan niya ang hubby nito upang damayan ang kaibigan. Buo na kasi ang desisyon niyang magsimula sa pag-e-explore kasi sa isip niya, parehas lang ang sasabihin ng doktor. Sa huli mamamatay din siya. Pumunta siya sa park. Liblib ang park na to at madaming couples dito na naglalabing-labing kasi parang pribado ang place na to. Malayo sa highway at wala ring establishments o bahay sa mga paligid. Pang magkasintahan talaga para sa mga sweet moments. Siya lang mag-isa ang nakatunganga. Humanap lang siya ng sarili niyang pwesto. May kalayuan sa mga magkasintahan na nagsisweet moments. Mas mauuna pa ata akong mamatay sa inggit, hindi sa sakit. Inis niyang bulong bago napasimangot. Napasinghap siya nang may maramdaman siyang kaluskos. Napalingon siya at nakita ang isang estranghero na nakatitig sa kanya. Napangisi ito bago siya tinabihan. Alone? Tanong nito na ikinatango niya. Ikaw ba? Balik na tanong niya. Yup, favorite spot namin to ng mga kaibigan ko. Akala ko, pang couples lang ang area na to. No, madalas kami dito at tahimik kasi. Isuko ko kaya ang petals ko sa'yo. Mabango ka naman, matangkad at pogi tapos mukha namang malinis at malaki ang... Napatingin siya sa parting yun. Malala yata tinira mong gamot eh. Napairap ang lalaki at balak na sanang umalis nang muli siyang magsalita. Hindi ako maghahabol. For experience lang talaga. How about that? Make sure na hindi ko makakalimutan ng araw na to para mailagay ko sa journal na sisimulan ko. You're not that serious, are you? I'm dead serious, Mr. Stranger. Mas better na to. I don't know you, and you don't know me. Sa ating dalawa, ikaw ang mas makikinabang, di ba? Favor lang to para sa akin. Inhit kang pupunta dito tapos mag-aaya ka sa random? Napangisi ang lalaki. Hindi nga kita kilala eh. What if modus ka lang at pirahan lang ako? Baka magmukha pa akong manyak pag pumatol ako sa'yo. Hindi nito maiintindihan. Sapat na bang katibayan ng pagkaberhen ko para maniwala kang hindi ako modus lang? At isa pa, baka nga mas marami pa akong pera sa'yo. I'm not into someone's money. Patotoy at beklog lang ang kailangan ko. Excuse me, bakit parang simple lang ang hinihingi mo? This so embarrassing. Napailing ito bago siya sinuri ng tingin. Bakit? Mamatay ka na ba kung makapagsalita ka ng ganyan? Paano kung oo? Hindi mo kailangang magdahilan. Hinapit nito ang kanyang bewang. Hindi mo ko magagawang lokohin o kalabanin kasi you don't know me. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin sa mga taong balak lang akong linlangin. Sa pananalita nito, para bang kauwi lang nito sa Pinas. Sobrang konyo pero carry lang. Biceps pa lang nito, alam niyang masyasyahan siya. Paika-ika si Elaine nang makauwi siya sa apartment. Pagod din siya, kaya imbis na sumagot sa tawag ni Julina, itinulog na lang niya ang pagod niyang katawan. Para siyang pinasukan ng zucchini, kaya halos mabaldado siya. Unbelievable experience nga talagang ibinigay ng lalaking yun sa kanya. Hinding-hindi niya makakalimutan ang mukha nito at kung paano nito tinapos ang naghihingalo niyang petals. Elaine, gising! Hinawi ni Julina ang kurtina kaya naman tumambad sa kanya ang sinag ng araw. Gumising ka dyan at tumayo ka na. Ipapa-second opinion na kita ngayon. Dalaan mong babae ka. Ayokong magmukmuk ka na lang at hintayin ang kamatayan mo. Ha? Hindi naman siya nagmukmuk . Hindi nito alam ang ginawa niya kagabi. Kung paano niya isinuko ang petals niya sa estrangherong lalaki. Sa hospital ay hawak-hawak siya ni Julina. Pumasok sila sa isang silid at hinanap daw talaga nito ang pinakamagaling na doktor na galing sa ibang bansa. Ngunit babae ang dinatnan nila dahil wala pa daw si Dr. Lionel Corpus, kaya ito na muna ang mag-aasikaso. Isinalang siya sa ilang test at naghintay pa sila ng ilang oras. Si Julina ay walang pake kahit hanggang madaling araw pa daw sila dito. Makuha lang ang second opinion na nais nitong marinig. Nandito na po si Doc, kaya siya na pong mag-handle sa results. Nagtama ang paningin nila ng doktor. Pucha, ito yung doktor. Siya yung sumibak sa petals ko. Ito ang nasambit ni Elaine sa isipan, pero mas nagulat siya sa resulta.
May taning ng buhay mo. Pero iba lumabas sa results namin. It's just a migraine, Miss Gomez. Kaya wala kang dapat ipag-alala pa. Sobrang profesional kong magsalita ito. OMG, salamat po. Umiiyak ang kanyang kaibigan. Siya naman nakatitig sa doktor na tila natatawa. Ibigay mo na lang sa amin ang name ng doktor. At pwede ka na ring mag-file ng case against him dahil sa maling information na naibigay niya sa'yo. Responsibilidad niya if ever may nangyari sa'yo dahil sa maling findings. Nanliliit si Elaine sa mga oras na to habang kausap ang lalaking naka-one night niya. Akalain ba naman kasi niyang hindi naman pala talaga siya mawawala sa mundo? Sinimulan pa naman niya ang kanyang journal. Tapos pinahamak lang pala siya ng doktor na yun. I'm so happy for you. Hindi ko akalain na mangyayari pala talaga ang ganoon. Akala ko sa TV lang. Hindi ko kayang mawala ka. Si Carol at ang magulang mo, hindi sila matatahimik kapag nawala ka ng maaga sa amin. Hindi mo alam kung anong stress ang nararamdaman ko dahil sa sinabi mo. Hinampas pa siya ni Julina. Sabi ko naman kasi sa'yo kahapon pa lang, magpa-second opinion ka na agad. Sana hindi na ako umiyak ng umiyak kahapon. Ikaw na pasaway ka. Sinermonan na nga siya nito sa harapan ni Lionel. Salamat po Dr. Lionel. Napakagaling mo po talaga. Ibibigay po namin ang name at kung saang hospital siya naka-duty. Ayaw ko rin naman po kasing maulit na may mali na naman siyang impormasyon na maibigay sa ibang tao. Tapos, mag-suffer yung tao na pinagsabihan niya. Napatango-tango ito. Bumaling ito muli sa kanya. For the last time, may test pang isasagawa para sa kanya. Para makita kung talagang wala ng ibang dahilan at migraine lang talaga. Maiwan muna siya dito. Pakihintay na lang siya sa labas. Wika nito kay Julina bago natatawang napatingin sa kanya. Bibili rin muna ako ng pagkain. Sige po, kayo na pong bahala sa kaibigan ko. Bilin pa ni Julina bago lumabas na. Sila na lang ang natirang dalawa. Ayaw niyang basagin ang katahimikan. Pero si Lionel mismo ang nag-open ng nangyari sa pagitan nila kagabi. So akala mo pala talaga may taning ng buhay mo, that's why you do that? That was funny. Mahinahon lang itong magsalita pero nakakainis talaga ang attitude. Don't you dare tell her kung anong naganap sa atin. Hindi ko naman din kasi akalain na ikaw pa ang magiging doktor ko. Nakakainis talaga to. Bakit ba kasi nagmadali ako? Dapat sinunod ko si Julina na magpa-second opinion. Ang sakit kaya ng ginawa mo. Para ako naging baldado. Nakakapagsisi na pinamigay ko to basta. Na para bang nawala ng value ang private ko. Sabi mo hindi mo ko. Oo naman, hindi talaga ako maghahabol sa'yo. Why would I do that? I'm not out of my mind. Be thankful kasi natikman mo. Pero wag mo nang hanap-hanapin o ipagmalaki kasi bunga lang iyon ang kahibangan ko. Padalos-dalos na desisyon kasi. Paano kapag nabuntis ka? Wala kang taning na 1 buwan at posibleng mabuntis kita. Sabi mo kasi, mawawala ka na sa mundo. That's why I don't use protection. Problema ang ginawa mo, Miss Gomez. Di ka man lang nag-isip ng maraming beses before you decide. Oo na nga, mali na nga niya eh. Inaamin naman niya na kamalian niya talagang magdesisyon ng padalos-dalos. Bahala na. Basta, hindi kita gagambalain. That's all I wanted to hear. Sige na, makakauwi ka na. Gusto lang talaga kitang makausap ng ikaw lang. Kaya nagsinungaling ako na may iraran pang test. But the truth is wala na talaga. Goodbye, Miss Gomez. And I hope this is the last time na magbabangga ang landas natin. Hindi niya nanilingon pa si Lionel. Ayaw na rin naman niya itong makita. Parehas lang sila ng nararamdaman, kaya wag sana itong mag-assume na gusto niya ang pagtatagpo nila. Bago humakbang palabas, may binitiwan siyang salita. Salamat sa experience na hindi naman talaga pala masaya sa pakiramdam, kundi nakakabaldado lang. Narinig pa niya ang pagtawa nito, pero dumiretso na siya sa labas. Nasalubong niya si Julina at inaya na itong umuwi. Grabe na ang abala niya sa kaibigan. May negosyo din ito na kailangang asikasuhin pero inabala niya pa ito. Hindi mo nasasabihin sa magulang mo ang life and death na naging sitwasyon mo? Umiling siya kay Julina. Nangungulit ito na dapat daw sabihin niya sa magulang. Pero pinanindigan niya na wag na lamang since hindi naman iyon totoo. Ayaw niyang magulo lang ang isip ng magulang niya at pati na rin ng kapatid niya. Wala na yung Dr. Kwakwak, tumakas na kaya hindi na nila hinabol. Basta nag-file na lang sila ng kaso. Ayon sa hospital, tinanggal na rin ito
dahil hindi naman siya ang unang tao na naloko nito. After 3 weeks, umiba ang pakiramdam ni Elaine. Para bang lagi siyang may iba't ibang gustong kainin. Madalas mga weirdong pagkain. May kukumpara siya sa naglilihing buntis. Pero wala namang sumasagi sa isip niya na buntis siya. Not until maduwal siya pag amoy niya sa nilutong pagkain ni Julina. Nasa bahay siya nito. Salo-salo silang magla-lunch kasama ang hubby nito. Ngunit tila kinakalikot talaga ang sikmura niya kaya napatakbo siya sa lababo. Buntis ka no? Umamin ka sa akin. Elaine, are you pregnant? How? Takang-taka ang kanyang kaibigan. Natawa naman siya. Me? Pregnant? Patawa naman to. Pero kinakabahan na talaga siya. Ganito ka din ba nung unang buwan mo? Delayed ako ng 1 buwan. Akala ko naglalayag lang ang regla ko. How, Elaine? Wala kang nobyo. You're my best friend at kilala kita. Julina, aksidente lang na napasukan eh. Napakunot ang noo nito habang ang hubby nito naibuga ang kinakain. Baliw ka ba? Walang aksidente sa pag-aano no? Halos mabingi siya sa sigaw ng kanyang kaibigan. Pwedeng tumigil ka na sa pag-iyak. Tiyan ka na naman eh. Hindi na ako pupunta dito pag ganyan ka. Parang ako pa magiging dahilan ng maaga mong panganganak ka. Pinapakalma ni Elaine ng kaibigan. Tahan na, buntis lang naman ako. Hindi naman ako mawawala sa mundo. At saka kaya ko namang buhay ng magiging anak ko. Hindi ko lang talaga alam kung paano ko sasabihin sa magulang ko. Si Carol, supportive sa akin yun pero magugulat din siya sa ginawa kong problema. Bakit ba kasi padalos-dalos ka? Bakit mo isinuko ang sarili mo sa hindi mo naman kilala? Paano na lang kung may sakit siya? Ipinapahamak mo ang sarili mong buwisit ka. Malay ko ba kasing hindi pa naman pala ako mawawala sa mundo? Aba, gusto kong makaranas kung paano yung ginagawa ninyo ng hobby mo. Babae pa rin ako, may in-hit moments din ako no? At malas ko lang kasi hindi pala ako mawawala kaya padalos-dalos ako magdesisyon. Bahala na, basta nandyan ka naman eh. Mahal nyo naman ako diba? Yakang-yaka ko to Julina, hindi mo naman kailangang umiyak. Pinapatatag ni Elaine ang kanyang damdamin. Hindi siya iiyak sa ganitong problema na siya naman ang may gawa. Naidamay pa niya si Lionel sa kanyang problema. Dapat ba niyang ipaalam? Oo, siguro nga. Ngunit wala siyang balak na ihabol sa ama ang batang nasa sinapupunan. Ngayon may dahilan na talaga siya para magseryoso na sa buhay. Isa na siyang ganap na ina. Oo, papasok na siya sa motherhood era at hindi niya alam kung ano ang nararamdaman niya. Masaya ba? Nakakatakot ba? Ano bang dapat maramdaman? Wala sa ngayon. Wala siyang maramdaman kundi takot sa kanyang magulang. Hindi para sa pagbubuntis, kundi sa pagiging disappointed ng kanyang ama't ina. Iisipin ng mga ito na matalino siyang babae. May pinag-aralan, may negosyo at pera, pero isinukulang niyang sarili sa hindi kilalang lalaki. Nawalan siya ng value. Yun ang nararamdaman at nasa isipan ni Elaine. Pero hindi niya magawang sabihin at ipakita sa kaibigang si Julina. Doon ka na lang din sa hospital na yun magpa-schedule para sa magiging regular check-up mo. Since wala ka pa namang balak na ipakilala sa akin ng ama ng dinadala mo. Yun na lang muna ang i-arrange natin. Elaine, nandito lang ako. I don't need to be scared. Well, for me na isa na ding ganap na ina. Nakakatakot talaga sa umpisa kasi hindi biro ang pagbubuntis. Tapos hindi rin biro ang panganganak. Sabi nila, ang isang paa natin nakalagay na sa hukay. Pero sa napapanood ko pag nakita na nila at narinig yung baby nila, nawawala lahat ng pagod. Mararanasan na natin yun. Mauuna na nga lang ako sa'yo. Lumuluha ang kanyang kaibigan. Sabihin na natin sa magulang mo please. Mauunawaan nila whatever the reason is. You're a person and it's normal to make a mistake. Don't worry, plano ko talagang sabihin. Ipinapasok ko lang sa isipan ko ang mga dapat kong sabihin at kung paano ko i-deliver ng maayos sa kanila. Yeah, that's right. Sige na, you need to eat. Ipapasked na kita sa OB doctor ko. She's kind and beautiful at maayos ang pag-aalaga niya. So payag ka na? Tumango na lamang siya sa kaibigan. Hindi na siya pinauwi ng kaibigan niya sa apartment dahil mag-isa lang daw siya doon. Pansamantala, habang hindi pa niya nasasabi sa magulang niyang pagbubuntis niya, dito muna siya mananatili sa mag-asawa.
Wala namang problema sa asawa ni Julina. Napakabait din naman ito at mapagpayo din sa kanya. Sana naman, hindi masela ng pagbubuntis mo kasi ayokong mahirapan ka. Pero hindi kasi natin mapipili yun eh. Elaine, basta pag may kailangan ka o nahihirapan ka, sabihin mo lang ha. At kapag may nais kang malaman, sabihin mo lang din, nandito lang kami. Tumango siya. Ipinaghanda siya ng prutas na pwede niyang ipanglaman sa tiyan niya. Ayaw niya kasing kumain ng kanin for now. Habang kumakain ng prutas, hindi niya maiwasang mapatitig sa mag-asawa na sobrang sweet. Lalo na ang asawa ni Julina na sobrang maalaga. Parang ang dali-dali lang ng pagbubuntis ni Julina dahil may asawa itong supportive at mapagmahal. Nakaramdam siya ng inggit pero iwinaksi din niya sa kanyang isipan. Maagang gumising si Lionel. Duty niya at balak niyang mag-straight ngayong araw dahil wala naman siyang gagawin sa bahay. Nakasalubong niya si Doktora Megan. Sabay silang nag-in kaya naman natawa ito nang siya'y makita. Off mo dapat today ah. Bored sa bahay. Dapat half day lang ako pero nag-decide na ako mag-straight. Si Megan ay OB doctor. Sa hospital kasi na to, kumpleto na talaga lahat at private din ang hospital. Pero hindi ganoon kalaki. That's why kahit anong busy nila, nakakasalubong pa rin talaga niya ito madalas. Lalo na pag sabay silang mag-out para mag-lunch sa labas. Oo nga pala si Miss Gomez, sinuri mo siya 'di ba? Siya yung naloko ng doktor sa unang hospital na pinuntahan nito for check-up. Yeah, is there a problem? Hindi na sila tumutok sa kaso. Pero ayon sa nasagap ko, nag-file sila ng kaso sa hospital at sa doktor. Good, that's the right thing to do. Ma-share ko lang, OB na niya ako starting today. Si Ma'am Julina kasi sa akin din siya ni-recommend. Hindi lang ako makapaniwala na babalik siya dito because she's pregnant na pala. Hindi na dahil may taning ang buhay niya. Nakakatuwa lang din na malaki tiwala sa akin ni Ma'am Julina. Napaawang ang labi ni Lionel. She's pregnant? Ilang linggo niya na itong hindi nakikita at akala niya talaga hindi niya na ito makikita. Pero ngayon malalaman niyang buntis ito at sigurado siyang siya ang ama. Siya ang ama ng dinadala nito. What's her schedule? Ha? Why? Napakunot noo si Megan. Pwede ko bang malaman ang schedule niya mamaya? Nakalimutan ko kasing i-update sa kanyang last result. Pagsisinungaling niya kay Megan, nananiwala naman agad. Yeah, sure. No problem. Ibinigay nito ang schedule ni Elaine para sa kanya. Elaine? Dire-diretso siyang pumasok habang inaasikaso ni Megan si Elaine. Doc, please leave us alone. Pribado ang... I'm the father. Nanlaki ang mata ni Megan at ni Elaine sa kanyang sinabi. Nakakunot si Megan habang nakatitig sa kanya. You're the what? Hindi ito makapaniwala. Stop joking around and leave now. Pasyente ko si Miss Gomez. Please be professional, Dr. Lionel. Pakiusap pa ni Megan pero nagmatigas siya. Hinawakan niya ang tiyan ni Elaine. You're not going to tell me, di ba? Maswerte lang pala ako kasi nalaman ko accidentally because of Dr. Megan. This is not a joke. And I'm not letting you go na wala akong ginagawa. Seryosong nakatitig siya sa dalaga. Napabuntong hininga ito bago nagsalita. Doktora, siya po ang ama. Let him do whatever he wants. May karapatan naman talaga siya. Mahinahon itong paliwanag kaya naman nakumbinsi na si Megan. Wala naman pong problema si baby, it's stable naman. Sa tingin ko dahil malakas din ang resistensya mo, Miss Gomez. Kaya naman panatilihin mo po ang kalusugan mo. Iwasan ang puyat, ang sama ng loob, ang pag-iyak, at bawal ang puresahang pagsisiping na maaaring makapag-trigger sa'yo o makapagbigay ng labis na pagod. Lalo't hindi pa po natin sure kung hindi ba magiging masela ng pagbubuntis mo. Salamat po. Inayos ni Elaine ang damit nito. Siya naman ay agad na inalalayan ng dalaga para mapaupo ito. Let's talk first, bago ka umuwi. Ihahatid na din kita. Let's go. Nagugutom ka ba o inaantok? From now on, ako nang magpe-prepare ng mga kakainin mo. Protective daddy at boyfriend pala itong si Dr. Lionel eh. Sa tono ni Megan, may pangaasar ito. Hindi ko siya boyfriend. Hindi po kami magkarelasyon. Hindi namin plinano na bumuo ng baby. Basta bigla na lang nangyari. Paliwanag ni Elaine na ikinairap ni Lionel. Ayos lang ako.
Hindi naman ako baldado eh. Inalis nito ang kamay niya na nakaalalay. Si Julina hindi niya pa alam na ikaw ang ama. Even my parents, walang alam na buntis ako. Pero bala kong sabihin, please umakto kang hindi ikaw ang ama kasi ayokong madawit ka pa sa problemang to. How can I do that? Inuutos mo na wag akong magpahalata. Elaine, may sarili akong desisyon at isip. I'll do whatever I want, so stop telling me what to do. Dapat makapag-usap na muna para malinawan na rin ako. Binuo ko yan eh. Dagdag pa niya't hindi niya pinapansin si Megan na naririnig silang mag-usap. Binuo Nino? Binuo mo? Biglang pumasok si Julina. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa. So ikaw pala. Paanong? Natigilan ito saglit. Grabe to Paanong ikaw at ang kaibigan ko ay nagchuchu? Small world to Julina, sa bahay na lang please. Pakiusap ni Elaine. Sige, at ikaw, sumama ka. May obligasyon ka na. Hindi pwedeng tikiman lang. Hindi pwedeng kawawa ang bata. Padalos-dalos ang bestie, so you need to decide. Later na, uwi na muna sa bahay. Hindi na siya kumibo pa. Siya na ang magmaneho para sa dalawa gamit ang kotse ni Julina. Iniwan na lamang niya ang kanya. Inalalayan niya si Elaine sa pagbaba nito dahil baka matalisod. May mangyari pa sa dinadala nitong bata. Tahimik lang si Elaine nang makaupo siya. Si Julina naman, sinusuri pa rin si Lionel. Sinaway niya na ang kaibigan dahil baka naiilang na ang binata sa kanila. Julina, para kang imbestigador sa ginagawa mo. Ayos na kami. Nag-usap na kami. Hindi ko ipapaako ang bata. Sa akin lang ang batang to dahil pagkakamali ko to. Napapalatak si Julina. Pagkakamali? Bestie, kaibigan mo ko. Pero hindi ako agree sa sinabi mo Sa bagay, hindi mo yan mararamdaman ngayon kasi bago pa lang. Pero once na maramdaman mo ang paggalaw niya sa tiyan mo, baka hindi mo na pagsisihan na nabuo siya. Hindi ako makakapayag na wala akong gawin. Binuo natin siya, so dalawang dapat na managot. Paninindigan ko ang bata at handa na rin akong humarap sa magulang mo kung kailangan ako. Sinabi ko bang maghahabol ako? Una pa lang, may kasunduan na. Hindi na mababali pa ang sinabi ko. Umalis ka na at ipagpatuloy ang buhay mo na walang inaalala. Problema ko to dahil ako ang gumawa na to. Padalos-dalos ako at hindi ko to ibubunton sa iba. Sasabihin ko sa magulang ko ang ginawa ko nang walang sinisisi o pinagbabalingan. Dala lang ba ng pagbubuntis niyang nararamdaman niyang inis? Sobrang naiinis kasi talaga siya na nakikita niya si Lionel at pati nga paghinga nito napapansin niya. Sobrang nakakabother sa kanyang presensya nito. Umalis ka na. Malinaw naman na diba? No. Matigas nitong tanggi, kaya naman binato niya ito ng tsinelas. Ayokong makita ang pagmumukha mo. Buisit, bakit ba humihinga ka? Natahimik ang mag-asawa. Si Lionel naman, sinanyasan si Julina na pabayaan na muna siya. Ipinikit ni Elaine ang mata niya at pilit kinalma ang sarili. Ilang minuto pa lang na hindi niya naririnig ang boses ni Lionel. Tinawag niya na ito. Lionel, nandyan ka pa ba? Alam ko kasi, naamoy ko ang pabango mo. Ipagbalat mo nga ako ng prutas. Mahinahon niyang utos. Pakigawaan mo na din ako ng sausawan sa apple. Gusto ko, bagoong isda. Naglalaway ako sa kombinasyon nun. Iminulat niya ang mata niya at nakita niya itong kumikilos na walang imik. Si Julina naman, nakamasid lang bago nagsalita. Lionel, gusto mong panindigan ang anak mo sa kanya? Tiisin mo ang kabaliwan ng buntis na yan. Simula pa lang to, mas magiging malala pa. Napabuntong hininga ito. Mamaya uuwi ka na sa magulang mo. Para ipaalam na may apo na silang hihintayin. Napahikab si Elaine. Oo na nga, bakit ba ang kulit mo? Dahil para sa'yo din yun. Sinulyapan nito si Lionel. Sumama ka para may mag-alalay sa buntis na to na magpaliwanag. Sasagot na sana ito ng pagbantaan niya. Pinanlakihan niya ito ng mata at itinuro. Huwag kang magsasalita. Ayoko marinig ang boses mo. Sinabihan na kita. Wala akong ipapaako sa'yo. Hindi siya nito kinibo at patuloy lang ito sa pagbabalat ng mansanas. Inilapag nito ang binalatan at hiniwang mansanas. Hindi niya iyon ginalaw. Tinatamad talaga siya. Walang pasabing tinusok ni Lionel ang apple at isinubo sa kanya pagsawsaw nito sa bagoong isda. Parang boyfriend na kita kung pagsilbihan mo ko. Ang mga lalaki, hindi sila marunong magpakumbaba.
Pero pag magbababa ng panty ang bilis-bilis. Please, payagan mo kung maging ama sa batang dinadala mo. Pagpapakumbaba ni Lionel na ikinagulat na lang din talaga ni Elaine. Sige, tignan ko kapag nagtagal ka. Sinasabi ko sa'yo, hindi mo na ako madaling makukuha ngayon. Matigas na ang damdamin ko dahil wala naman talaga akong balak na lumagay sa pagpapamilya sa edad kong to. Hindi ako nagmamadaling mag-asawa at wala akong pake kahit pa nabuntis mo ko. Tumango lamang si Lionel sa pagiging masungit niya. Ilang sandali pa matapos niyang kumain. Inaya na siya ni Julina para umuwi sa magulang niya at magtapat dito. Hindi nagpaawat ang kanyang kaibigan na talagang nangunang sumama. Sa iisang kotse lang sila at ang asawa ni Julina ang nagmaneho. Pagdating sa bahay ng kanyang mga magulang, maayos naman silang sinalubong ni Carol. Niyakap agad siya nito. 2 araw na daw kasi siyang hindi nagpaparamdam. Hindi naman talaga ito sanay na wala siya. Iba man ang tinitirahan niya, palagi naman silang magkausap ni Carol. Sis, wala namang nangyaring masama sa'yo, di ba? Ilang araw kang walang paramdam sa akin. Balak na nga sana kitang puntahan. Nasaan si Mami at Daddy? Tanong niya dahil tila wala ang mga ito. Upstairs, why? Need mong kausapin? Sige, tawagin ko sila. Tumango na lamang siya bago na upo. Nakakatamad tumayo, parang ang bigat ng katawan niya. Pati nga maligo wala siyang gana. Pwede na siyang mamaho. Oh, hindi mo naman nasabi na may bisita ka pala. Sana nakapaghandaman lang kami ni Carol. Julina, how's the feeling of being pregnant? For sure, you're excited. Baling pa ng ina niya sa kaibigang si Julina. Yes po, super excited. Tita, sa kitchen lang po muna kami, pwede po. Nakaramdam po ako ng gutom. Alam naman niyang palusot lang ito ni Julina para makausap niyang mga magulang. Sure, magutos ka lang sa kasambahay na ipaghanda ka ng pagkain. Feel at home, hindi na kayo iba sa amin. Sige na, kumain ka lang ng kumain. Sumeryoso si Elaine pag alis ni Julina at ng asawa nito. Hinarap niya ang kanyang ama't ina bago nagsalita. Buntis po ako. 1 buwan na po ang tiyan ko. Walang paligoy-ligoy si Elaine. Para isang sermon na lang. Si ate palabiro. Dad, baka nag-joke lang. Hayaan mo na. Minsan, random din kasi si ate Elaine. Si Carol ang nagsalita para basagin ang katahimikang namayani. Carol, totoong buntis ako. Hindi ako nag-joke. Sa kahit na kanino ngayon, ipapakita ko ba ang ultrasound ko? Galing ako sa hospital kanina. Paanong... Naputol ang kapatid niya nang magsalita ang kanilang ama. Paano kami maniniwala na buntis ka? Wala kang pinapakilalang nobyo sa amin. Seryosong tanong ng kanyang ama. Itinuro niya si Lionel na tahimik lamang. Ito po ang nakabuntis sa akin, pero hindi kami magnobyo. Basta, nangyari na lang po bigla. Baka nasiraan lang talaga ako ng isipan ng dalian, kaya ako nagawa yun. Mariing napapikit ang kanyang ina. Elaine, ganyan na bang naging resulta ng pagpapalaki namin sa'yo nang may pangaral at may respeto? Ate naman, wag mo namang pasamain ang loob nila Mami at Daddy. Boyfriend mo siya, di ba? Alalang-alala si Carol. Hindi po niya ako boyfriend. Wala po kami ni kahit anong relasyon, Ma'am Sir. Dahil hindi masabi ni Elaine ang totoong dahilan, ako na po ang magpapaliwanag sa inyo. Pinigilan niya si Lionel pero hindi ito nagpaawat sa kanya. Isa po akong doktor. Si Elaine, naloko po siya sa unang pinag-check-upan niya. Mali ang impormasyon na binigay ng doktor na unang tumingin sa kanya. Ayon sa doktor na yon, 1 buwan na lang ang itatagal niya. May taning na daw ang buhay niya pero nang magpa-second opinion sila ni Julina sa hospital kung saan ako ang naging doktor niya, ay simpleng sakit lang ang resulta. Ngunit huli na, dahil bago pa siya magpa-second opinion, hindi sinasadyang na-meet namin ang isa't isa. Dahil desperado siyang magawa ang mga goal niya at fantasy niya na isinusulat sa journal na inumpisahan niya, ay una niyang ginawa ang pagsuko ng kanyang sarili. We did it, and now nagbunga po ang ginawa naming yun. Mahaba pero maayos ang pagpapaliwanag ni Lionel. Natawa siya kasi parang hindi naniniwala ang kanyang magulang. Para ba naman kasi siyang nasa drama sa eksenang yun? Nakakatawa talaga kung iisipin. Ngunit ang reaksyon ng ama't ina niya hindi niya inaasahan. Niyakap siya ng kanyang ina habang lumuluha.
Bakit hindi mo malang sinasabi sa amin ang kinakaharap mo? Paano kung totoong mawawala ka na? Bakit hindi mo agad sinabi sa amin? Sana nadamayan ka namin. Sana nung oras na natatakot ka, nayakap kita habang pinapalakas ang loob mo. Bakit ba sinarili mo lang yon? Mariing napapikit si Elaine, pigil ang luha dahil sa awa niya. Galit ang nararamdaman ng kanyang mga magulang. Ayaw na sana niyang sabihin kasi sisisihin na naman ng ama't ina niya ang mga sarili nito. I can't believe that happened. Nakapag-file ka na ba ng kaso sa doktor at sa hospital? Dahil sa maling impormasyon na natanggap mo, naging padalos-dalos ka. Ganon din ako. Kung malalaman kong isang buwan na lang ang ipamamalagi ko sa mundo, I understand you. Paniguradong takot na takot ka that time. Sising-sisi ang kanyang ama. Paano na ang plano mo, anak? Nandito ba siya para managot sa baby? Hindi ba't maganda pa ring balita yon? Hindi siya tumakbo sa responsibilidad. Hinarap ng kanyang ama si Lionel. Iho, you made me proud. Lalaki din ako. Nakuha mo ang respeto ko. Hindi pa ako pumapayag, Dad. Nandito siya para lang malaman nyo na siya ang ama. Isa siyang tanyag na doktor. Wala sa plano niyang magpamilya. At isa pa, may kasunduan na po kami. Sa ngayon, sige, payag akong dumalaw siya para lang sa anak niya. Hindi po ako mag-aasawa pa sa ngayon. Hindi rin po siya ang tipo kong lalaki. Inirapan niya pa si Lionel pero bumulong ito. As far as I remember, sabi mo perpekto ako para sa fantasy mo. Mabango ako, may biceps at gwapo. Pero sobrang laki ng alaga mo. Lumagpas sa fantasy ko. Nakakabaldado, hindi nakakatuwa. Bilis pang makabuntis, parang nag-aalborotong bulkan. Mariing tugon niya, pero si Lionel lang ang nakakarinig. Walang nagawa si Elaine kundi payagan ng binata na puntahan siya at asikasuhin para sa magiging anak nila. Pansamantala, dito na muna siya sa magulang niya maninirahan hanggang sa makayanan na niyang magtrabaho ulit once na makapanganak siya. Sa ngayon para siyang nakakulong. Yun ang kanyang pakiramdam. Wala siyang magawa kundi matulog at kumain. Tapos tamad na tamad siya. Ganito ba maging isang ina? Naitanong ni Elaine sa kanyang sarili. Ganito pala ang pakiramdam. Nakakabagot. Parang wala na pwedeng magawa. Napabuntong hininga siya habang nakatulala lang at kumakain ng ginawa ni Lionel. Sis, ayos ka lang? Para kang pagod na pagod eh. Tanong ni Carol sa kanya nang lapitan siya nito. Gusto ko siyang makita. Gusto ko siyang makasama. Pero lagi din naman ako nakakaramdam ng inis. Dahil lang ba sa pagbubuntis to o baka naman nababaliw na ako. Parang lately, ang babaw ng mga iniisip ko at ginagawa ko. Buntis ka kasi, so normal lang lahat ng nararamdaman mo. Valid lang lahat. Walang kukontra sa'yo kasi mahirap kalabanin ng buntis, sabi nila. Carol, pwede mo ba siyang tawagan? Pagtukoy niya kay Lionel. Ate, wala naman akong number ni kuya eh. Gusto mo, ihatid na lang kita sa hospital? Nandoon siya, diba? Talaga? Gagawin mo talaga yun para sa akin? Emosyonal niyang tanong habang pigil ang luha. Grabe pala talaga epekto ng pagbubuntis, no? Nakakatakot. Sige ate, let's go na. Hatid na kita. What if sa kanya ka na muna tumira? Mahihirapan ka kung lagi kang ganito. Papunta-punta lang. Don't worry, ako nang magpapaliwanag sa magulang natin. Hindi naman sila magagalit eh. Iyon naman ay ama ng pamangkin ko. Ikaw ang bahala. Tinatamad na sagot niya bago lumabas na upang mauna sa kotse. Wala siyang ayos. Simpleng pangbahay lang kasi talagang tamad siya. Sana mawala din ang ganitong pakiramdam pag nagdalawang buwan na ang tiyan niya. Samantalang si Lionel, abala sa duty. Wala siyang alam na pupuntahan pala siya ni Elaine. Iniwan na kasi niya ito sa magulang nito at after duty na lang niya ito pupuntahan para dalhan ng makakain. Doc Lionel, si Doktora Megan to. Pasok. Tipid niyang tugon bago itinigil ang ginagawa niya. Napapunta ka dito. Hindi na kita nakausap ng maayos kahapon eh. So, totoo ba? Hindi lang ako makapaniwala na ikaw ang ama? Yes, totoong ako ang ama. Mahabang kwento. Ayoko na ding balikan pa kasi nakafocus na ako sa kung anong kinalabasan. Umakto itong nag-iisip. Alam na ba ng magulang mo? Close naman sila ni Megan kaya komportable siyang makipag-usap dito. Plano kong sabihin, baka bukas. Sa ngayon kasi hindi pa ako nakakadalaw sa kanila.
dahil inuna kong asikasuhin si Miss Gomez para maging maayos din at malinaw ang sitwasyon namin. Natigilan sila nang biglang iluwan ng pinto si Elaine. Iba ang aura nito pero wala itong sinabi. Napansin niya ang suot nitong pambahay at nakatsinelas lang din. Malamig pa naman sa hospital. Agad niyang kinuha ang jacket niya at ipinatong sa balikat ng dalaga. Ay di din no, napupunta ka pala. Mahinahon niyang wika bago napatingin sa kapatid nitong si Carol. Hindi na ako magtatagal, Kuya Lionel. Ikaw nang bahala kay ate. At nga pala, sa'yo na muna siya. Nabanggit ko naman na kila mami and daddy. Please, habaan mo sana ang pasensya mo sa ate kong nag-iinarte. Napatango siya. Si Mega naman, nakangiting binati si Elaine. Miss Gomez, kamusta ang... Gusto mo ba si Lionel? Putol ni Elaine dito. Miss Gomez? Huwag kang mag-alala. Hindi naman kami magkarelasyon. Pwede pa kayo once na makapanganak na ako. Hindi ko alam kung bakit habol ng habol to eh. Itinuro pa siya nito na masama ang tingin sa kanya sa hindi niya malamang dahilan. Natawa na lang si Megan bago nagpaalam na sa kanila. Sila na lang ni Elaine ang natira. Sabi mo, ayaw mong naririnig ang boses ko. Oo, pero wala akong sinabing ayaw kitang makita. Naiinis nga ako sa epekto ng pagbubuntis ko eh. Elaine, nagugutom ka na ba? Sinamaan na naman siya nito ng tingin. Elaine, Miss Gomez ang itawag mo sa akin. Yun naman ang tawag mo kanina sa akin habang kausap si Doktora Megan, di ba? Napakunot ang noo niya. Ngunit wala talaga siyang ideya, kaya naman hinayaan na lang muna niya itong mag-inarte. Maaga na lang siyang mag-a-out ngayon dahil kasama niya si Elaine at dapat nagpapahinga lang ito. Ito ang bahay ko at pwede kang mag-stay kahit kailan mo gustuhin. Si Manang Belen nga pala. Pakilala ni Lionel sa matagal niya ng kasama sa bahay. Siyang makakasama mo kapag wala ako, pero palagi akong uuwi. At kapag may emergency, tumawag ka lang sa akin. Bilin pa niya pero walang kibo si Elaine. Si Manang Belen lang ang pinapansin nito. Umismik pa ito, kaya naman gets na niya ang kinaiinis ni Elaine sa kanya. Sinundan niya ito sa silid at isinarado ang pinto. Bakit nandito ka? Napangisi si Lionel bago ito nilapitan. Naiinis ka na Miss Gomez ang tinawag ko sa'yo habang kausap si Megan? Why? Gusto mo bang tawagin kitang baby? Wala akong sinabi. Umalis ka na dito. Pinutol niya naman ang dalaga at binuhat bago madahang inihiga. Si Megan ay katrabaho ko lang. Sambit niya na may pagpapakumbaba bago kinumutan si Elaine. Sa napapansin niya, wala namang gusto si Megan sa kanya. Maganda ang samahan nila at talagang professional lang. Hindi to dapat pinag-iisipan ni Elaine, lalo't ang priority niya ngayon ay ang kanilang sitwasyon. The way she looks at you, babae din ako kaya naiintindihan ko. Tinitigan siya ni Elaine. May lihim na pagtingin sa'yo si Doktora Megan. Elaine, sambit niya sa pangalan nito. Ang kamay kasi nito ay talaga namang naglulumikot na. Naligaw lang. Sa abs lang pala dapat hahawak. Wika nito bago pumikit na upang takasan ang kahihiyang ginawa niya. Napahilot sa sentido si Lionel nang maupo siya sa couch. Nakatulog na ang buntis kaya wala na masakit sa ulo. Ngunit ayos lang naman, nauunawaan naman niya ang nararamdaman ni Elaine. Mahirap naman talaga ang pagbubuntis. Hindi rin ako kontrol talaga ang emosyon. Nakita siya ni Manang Belen na pagod kaya agad itong lumapit sa kanya. Gusto mo bang ipagtimpla kita ng kape? Puyat ka na naman ba sa duty o dahil nahihirapan ka pang mag-adjust sa babaeng yon? Hindi naman sa nahihirapan ako, Manang Belen. Di ko lang naisip na mapupunta kami sa ganitong sitwasyon na para bang itinadhana talagang mangyari iyon sa amin. Besides, pinag-iisipan ko pa din kung paano ipapaliwanag kila mama at papa ang sitwasyong to. Gusto na nila ng apo at manugang, pero apo lang ho ang maibibigay ko. Di naman kasi kami magkarelasyon ni Elaine. Pahirapan pa nga ho na kuhanin ko ang loob niya para pumayag na maging ama ako sa batang dinadala niya. Gaya niya, di pa rin naman ako handa sa pag-aasawa at lalo na sa pagiging ama. Ngunit nakaramdam ho talaga ako ng kasiyahan nung malaman ko na buntis siya. Natakot ako pero mas nangibabaw ang kasiyahan sa puso ko. Nakakatuwa naman na hindi mo tinakbuhan ng responsibilidad mo. Sa dami ng lalaki ngayon na umiiwan ng responsibilidad nila. Ikaw ang naiba,
kasi hinabol mo si Elaine. Inilalaban at pinipilit mo ang sarili mo. Kahit pa ang kapalit nito, pagtitiis at pagbaba sa pride mo. Bihira lang ang gumagawa niyan, Lionel. Masaya ako para sa'yo. Naway magbago pang ihip ng hangin. Sana kung may pagkakataon, maging totoong buo ang pamilya ninyo. Para sa bata at para sa ikaliligaya ninyo. Bakit hindi nyo pakiramdaman ang inyong mga sarili? Malabo po yun, Manang Belen. Hindi naman kami nagsimula sa mala fairy tale na love story. Last lang po ang naramdaman namin at hindi pag-ibig. Desperada lang siya at curious that night. Habang ako, iniisip kung ano pa bang kulang sa buhay ko. Paliwanag ni Lionel. Baka nga ito ang dahilan. Ito ang kulang na nararamdaman mo, Lionel. Sumubok ka't hayaan mo lang na pumasok siya sa puso mo. Ganoon din sana ang gawin niya, alang-alang sa nabuo ninyo. Tinapik nito ang balikat niya at dumiretso na sa kusina upang ipagtimpla siya ng kape. Bandang 4:00 naman, ginising niya na ang dalaga upang magmeryenda. Sinilip niya ito sa silid at mahimbing pa rin ang tulog ni Elaine. Elaine, gising na. Oras na ng pagmimeryenda. May ginawa ko para sa'yo. Mahinahon niyang gising, kaya naman nagmulat ito. Inaninag pa siya nito. Bakit? Anong oras na ba? Gabi na ba? Naantok pa ako 4:00 na. Merienda time na. And then maligo ka after. Napakunot ang noon nito sa kanyang sinabi. Maligo? Bakit? Mabaho na ba ako? Tinatamad pa nga ako Pag hindi ka pa naligo ngayon, bukas baka mangamoy ka na. Sige na, bangon na para makapagmerienda ka na. Binuhat niya na ito dahil mabigat talaga ang katawan nito. Nakapikit ito habang karga niya paharap. Inupo niya ito bago tinabihan. Subuan na kita para makakain ka. Iminulat ni Elaine ang mata at tumitig sa kanya. Si Julina, gaya mo din ang asawa niya. Maasikaso, mabait at maunawain. Hindi mo ko asawa, pero bakit? Tinitiis mo ang pag-iinarte ko at pagiging mababaw ko. Hindi ka mababaw. Sige na, kumain ka na. Swerte mo, baby. Spoiled ka nitong dad mo. Sambit pa nito habang himas ang tiyan na mas ikinatawa ni Lionel. Matapos pakainin si Elaine, iniwan niya na muna ito sa sala. Nanonood ito ng cartoons habang siya naman kinuha ang phone dahil kanina pa ito tumutunog. Sinagot niya ang tawag ni Megan. Birthday ko, diba? Nasaan ang gift ko? Oo nga pala. Nawala sa isip ko. Pero last week ko pa nabili ang gift ko sa'yo. Where are you right now? Idadaan ko na lang sa'yo. Sa bahay lang, may niluto na rin akong simpleng dinner. Daan ka na, wala naman ibang tao since hindi makakauwi ang magulang ko. Sige, wait me there. Binalikan niya si Elaine sa sala. Elaine, aalis lang ako saglit. Birthday ni Megan. Idadaan ko lang ang regalo ko. Then uuwi din ako agad. Happy birthday sa kanya. Matamlay nitong wika bago umalis sa sala at dumiretso na sa silid. Hinayaan na lang niya dahil baka gusto na ulit matulog. Simple lang naman ang suot ni Lionel. Dala niya ang paboritong stuffed toy ni Megan. Napansin lang niya na mahilig ito sa Stitch, kaya ito ang napili niya since nagbilin ito na ayaw nitong makatanggap ng expensive. Salamat dito Gustong gusto ko talaga. Dagdag collections. Maupo ka na. Sayang naman ang niluto ko. Wala din naman akong kasabay kumain. Tumango na lang siya upang pagbigyan ng dalaga. Masaya itong nagkwento at may malungkot na side din kasi nga hindi umuwi ang magulang nito dahil busy sa negosyo abroad. Pwede bang maki-CR, Megan? Sure. Itinuro nito ang banyo kaya agad siya doong dumiretso. Tinawagan ni Elaine si Lionel dahil 2 oras nang nakalipas. Sabi nito saglit lang. Gusto niya nang may makausap dahil si Manang Belen naman abala sa ginagawa nito. Hello? Si Megan ang sumagot. Si Lionel. Nasa CR lang saglit. Pauwi na rin siya. Tapos naman na kaming mag-dinner. Akala ko dito siya magdi-dinner. Sambit niya mula sa seryosong tono. Bakit? Obligasyon din ba niya sa'yo yun? Mahinahon at klase ang pakikipag-usap ni Megan pero alam niyang may laman ito. Sorry for asking, Miss Gomez. Hindi ko lang din kasi magets ang punto sa pagtawag mo. If there's a problem pala, Miss Gomez, pumunta ka lang agad sa akin
Obligasyon ko ang baby mo at ikaw. Pero si Lionel, ang tanging obligasyon lang niya, ang batang dinadala mo. Sabi na nga ba't gusto mo siya? Hindi na ikaw ang obi ko kaya wala ka ng obligasyon sa akin. I like the attitude, Miss Gomez, pero wala na akong magagawa sa desisyon mo. Maaaring hindi ako pabor sa atensyon na nais mong makuha. Pero professional ako pagdating sa trabaho. Ngunit pagdating sa personal na nararamdaman ko, hindi ako magdadalawang isip na ipaalam sa iyo ang lugar mo. Doktora Megan, sa ating dalawa, ikaw ang hindi nakakaalam sa kung anong lugar mo. Siyang naghahabol sa akin, hindi ako. Ibinaba ni Elaine ang tawag. Mariing napapikit si Lionel nang makitang missed calls at ang isang call history sa kanyang cellphone. Agad niyang tinanong si Megan dahil alam niyang hindi siyang sumagot sa tawag ni Elaine. She called? Alam naman na niya. Naninigurado lang siya. Yung kay Megan mismo manggagaling ang sagot. Yes, and sorry kasi sinagot ko na. Sinabi ko na nasa CR ka pero pauwi na rin. Ayoko lang na mag-alala pa siya since she's pregnant. Mahirap naman kung nag-alala siya kaya pinaliwanag kong dumaan ka lang saglit. Mahinahong paliwanag nito na ikinatango niya. Si Megan, kilala niya na ito. Hindi ito kung sinong tao lang. May pinag-aralan ito at sa tingin naman niya, mahalaga ang delikadesa para sa dalaga. Hindi niya na tinanong pa si Megan, bagkus ay nagpaalam na siya at nagpasalamat sa dinner na hinanda ni Megan. See you tomorrow at the hospital. Wika pa nito nang maihatid siya sa labas. Ngumiti siya bago nagmaneho na pauwi. Ilang oras siyang wala. Baka umasa ang dalaga na makakauwi agad siya ng mabilis. Hindi naman siya nagpakabusog sa dinner nila ni Megan kaya makakakain pa siya sa bahay para sabayan si Elaine. Ngunit pagdating niya, nagliligpit na si Manang Belen. Napatingin siya sa oras dahil maaga pa naman. Bakit nagligpit agad? Manang Belen, maaga pa po. Si Elaine ba nauna nang kumain? Takang tanong niya na ikinailing ni Manang Belen. Hindi niya ginalawang pagkain. Sinabi ko na mauna na siya. Baka may dinaanan ka pa o kaya'y napakwento pa dahil kaibigan mo din naman si Megan. Ngunit sinabi niyang magligpit na ako. Hindi talaga maganda ang mood niya. Para bang galing pa nga siya sa pakikipagtalo kasi narinig ko siya kanina na malakas ang boses. Sige ho. Salamat sa pagbabantay sa kanya. Dumiretso na si Lionel sa silid kung saan dinatnan niyang dalaga na prenteng nakaupo sa kama at abala sa cellphone na tila may kausap. I'm here. Sorry kung natagalan ako. Itinigil nito ang pagsiselfone at umalis sa pagkakaupo sa kama. Natagalan dahil nakipag-dinner ka kay Megan, di ba? Napatango siya. Wala naman kasing dahilan para magsinungaling siya sa dalaga. At isa pa, wala namang mali siyang pagdi-dinner nila ni Megan. Pinagbigyan lang niya dahil birthday nito at alam niyang wala itong kasamang mag-celebrate. Pagak itong natawa, para itong dragon na nais bumuga ng apoy. Bakit? May masakit ba sa'yo? Masama ba ang pakiramdam mo? Nagugutom ka na ba? Let's eat na. Masama sa'yo ang... Doktor ka, di ba? Dapat alam mong nararamdaman ko. Bakit ka nakipag-dinner kay Megan? Ito ba ang kinagagalit ni Buntis? Ito ang naitanong ni Lionel sa isipan. Elaine, birthday ni Megan. Dinaan ko lang ang regalo ko. Then dumiretso na ako dito. Pasensya na if natagalan ako. Hindi ko kasi maiwan si Megan. Paliwanag niya ng mahinahon na para bang sinusuyo niya ang nagmamaktol na si Elaine. Wala na, nagsiselos na ang anak mo. Wait, what? Hindi ba ikaw ang... Pinutol siya nito at pumamewang. Hindi, itong batang to selos na selos. Nakaturo pa si Elaine sa tiyan niya. Nararamdaman ko ang sobrang selos niya. Pasensya ka na anak ha, hindi naman kasi ikaw ang priority ni daddy mo eh. Oo nga pala, sa ating dalawa, ikaw lang ang talagang iniisip niya. Pero ako na mami mo, mamatay man ako sa gutom, hindi niya ako aalalahanin kung wala ka sa tiyan ko. Elaine, that's not true. Inaalala rin kita. Dahil hindi naman pwedeng si baby lang. Itigil mo ng pag-iisip mo ng ganyan. Hindi maganda sa kalusugan mo. Halika na, mag-dinner na tayong dalawa. Aya pa niya bago ito hinawakan sa kamay. Pero tinapik nito ang kamay niya. Nakipag-dinner ka na kay Megan, di ba? Busog ka na. At ayoko na din kumain. Simula ngayon, ilulugar ko na ang sarili ko.
at tatandaan mo na ikaw lang ang nagpumilit na pumasok sa buhay naming mag-ina. Kahit na matigas ang tanggi ko. Si Megan, hindi ko na siya obi. Pakisabi sa kanya na kung gusto ka niya wag akong sabihan niya. Kundi ikaw na habol ng habol sa akin. Wala namang binanggit si Megan kung nagtalo ba sila kaya wala talaga siyang ideya. Napansin niyang umiiyak ang dalaga kaya naman agad niya itong niyakap. Stop crying. Bakit ba umiiyak ka? Tumahan ka na, Elaine. Makakasama sa'yo to. Bitiwan mo ko. Nasasaktan ako na pinagsasalitaan kita. Guilt yung nararamdaman ko ngayon kung alam mo lang. Maarte ako. Nakakainis na ako. Oo, alam kong mas lamang si Megan compared to me. Magaling siya kasi doktora siya. At klase din. Pero nasa loob ang kulo niya. Muli niya itong niyakap. Tumahan ka na. Ayos lang kahit sigawan mo o mag-inarte ka sa akin. Hindi ako naiinis sa'yo. At hindi ko rin gusto na kinukumpara mo ang sarili mo kay Megan. Iba siya't iba ka rin. At hindi porkit nakipag-dinner ako sa kanya, gusto ko na o interesado ko sa kanya. Simpleng katrabaho ko lang siya't kaibigan. That's all. Let's eat na kasi gutom naman na talaga ako. Hindi naman ako kumain ng marami dun. Nakailang subo lang dahil inaalala kita. Ikinalma ni Elaine ang damdamin nito kaya naman napangiti siya. Hindi naman ako sa bata lang nag-aalala Sa'yo ko mas nag-aalala kasi napakahirap magbuntis. Hinaplos pa niya ang pisngi nito at pinahid ang luhang umaagos. Sige, kung ayaw mo na talaga si Megan ng obi mo, it's fine. Humanap na tayo ng iba. Niyakap siya ni Elaine ng sobrang komportable. Nakangiti na ito't nawala na ang galit. Sabihin mo nga, ano ba talaga ang lugar ko sa'yo? Hinaplos niya ang buhok nito. Ikaw ang ina ng anak ko. Mahalaga ka sa akin, Elaine. Walang kasinungalingan sa sagot ni Lionel at magaan ang loob niya. Naramdaman na lang niya na nakahawak na pala si Elaine sa kanyang zucchini. Napailing-iling na lang siya bago ito sinaway. Bitiwan mo at huwag mong hawak-hawakan. Nangihina na siya, pinipigil lang niya. Lionel, hindi naman nakakahiya to, diba? May nangyari naman at nakita ko na rin naman to. Hayaan mo na akong kamustahin ang zucchini mo. Paliwanag nito na ikinabuntong hininga na lang ni Lionel. Malawak ang ngiti ni Elaine dahil labis ang asikaso at atensyon na natatanggap niya mula kay Lionel. Upang makabawi pa nga, hindi ito pumasok ngayong araw dahil ipapasyal daw siya nito at ipapakilala na rin sa magulang nito. Expected naman na niya na kung paano siyang ipapakilala ni Lionel. Wala siyang ibang iniisip kundi ipapaliwanag lang nito ang sitwasyon. Pero masaya pa rin siya. Kasi si Lionel na mismong nagsabi na hindi lang naman ang baby nila ang inaalala nito, pati na rin siya. Magulo ang nararamdaman niya pero hindi niya naman ito pinipigilan. Sa totoo lang, mas nagiging malapit na talaga sila ni Lionel sa isa't isa. Para bang totoo silang magkasintahan, ganito pala ang pakiramdam na may nag-aalaga at nagtitiis sa kanyang pag-iinarte. Hinimas ni Elaine ang tiyan niya at kinausap ang kanyang baby. Nak, pasensya ka na sa attitude ni mami mo ha. Pero ako na lang muna ang baby ni Daddy Lionel mo. Pag lumabas ka na kasi, balik na naman ako sa pagiging independent moment ko Sa ngayon, lasapin ko muna ang ganitong pakiramdam. Stay put ka lang, tsaka ka na lang pag nailabas ka na. Natutuwang wika niya habang pinagmamasdan si Lionel na inihahanda ang kanilang breakfast. Sana lang magampanan ko talaga ang pagiging ina ko. Sana hindi kita mabiguan ako. Napabuntong hininga siya bago napakalumbaba. Sana hindi ako mahirapan na kumawala sa ama mo. At sana maunawaan mo na pag nasa tamang gulang ka na kung bakit naging ganito ang sitwasyon namin. Naputol siya sa sinasambit niya nang tawagin na siya ni Lionel. Breakfast is ready. Wika nito bago siya nilapitan at inalalayang tumayo. After breakfast, bibisita na tayo sa magulang ko. Hindi mo kailangang kabahayan o mag-overthink kasi ako nang bahalang magpaliwanag sa kanila. Napatango na lang siya. Magana siyang nag-aalmusal nang biglang may nag-doorbell. Si Manang Belen ang nagpresentang magbukas kaya itinuloy lang nilang pagkain. Ngunit nawalan talaga siya ng gana dahil pagbalik ni Manang Belen, si Megan ang kasama. Ibinaba niya ang kutsara at walang ganang tinignan si Megan pero wala siyang sinabi. Sorry, nakaistorbo yata ako. Sige lang, kain ka lang Miss Gomez. Si Lionel lang naman ang sadya ko.
Lihim siyang napairap. Bumalik ang atensyon niya sa pagkain pero hindi niya na ito ginalaw pa. Megan, sa sala ka na lang maghintay. Kumakain lang kami. Wika ni Lionel na ikinangiti niya dahil siya ang inuna nito. Elaine, kumain ka ng kumain. Wika pa nito at lagyan pa ng ulam ang kanyang plato. Nakita niya ang inis sa reaksyon ni Megan pero wala naman itong magawa kundi maghintay sa sala. Binagalan pa ni Elaine ng pagkain para makaganti kay Megan dahil sa sobrang inis niya dito kagabi. Pwede mo ba akong kargahin papunta sa couch? Paglalambing niya na walang sabing ginawa naman ni Lionel. Nakatitig si Megan sa kanila. Halos hindi mawala ang inis dahil siya ang inuuna ni Lionel. Sige na, kausapin mo na siya. Wika pa niya kay Megan bago nanood na lang ng cartoons. Pwede bang sa labas na lang? Personal kasi itong sasabihin ko eh. Tumango naman si Lionel. Nakasimangot si Elaine pero hinayaan na lang niya. Gusto niya sanang makinig sa usapan. Kaso, tuso talaga si Megan. Sinusubok talaga nito ang pasensya niya. Pwes, magkasubukan sila. Megan, may kailangan ka ba? Hindi ka kasi pumasok. May naging problema ba kagabi? Si Elaine ba, nagagalit ba siya sa akin? Pasensya ka niya ha. Gusto ko lang naman na may makasama sa birthday ko. Hindi naman siya galit. Buntis kasi siya kaya sensitive si Elaine. Iniiwasan ko na lang din gumawa ng ikinaiinis niya. Ayokong umiiyak siya at nahihirapan ng kalooban. Iwasan mo na lang din na may masabi na hindi niya magugustuhan. Tumango naman ito. Hinawakan siya nito sa braso. Salamat dahil palagi kang nasa tabi ko. Ikaw lang ang may alam ng kalagayan ko eh. Sanay lang talaga ako na available ka palagi para sa akin. Sa ngayon, alam ko naman na priority mo ang baby na dinadala niya. So, I really understand kung hindi mo na ako masasamahan palagi. Sa tingin ko, dapat ko na ding sabihin sa'yo. Hindi lang dahil sa baby, kundi dahil mahalaga na din si Elaine sa akin. Siya ang priority ko. Pagtatama ni Lionel na ikinangiti na lang ni Megan. Bumalik na sila sa sala. Nais na daw kasing magpaalam ni Megan kay Elaine. Hindi lang niya inaasahan na matapos nitong magpaalam ay yumakap ito sa kanya. Salamat ulit Lionel. Salamat na nasa tabi kita palagi. Napatingin siya kay Elaine na nag-iba ang aura. Suyo malala na naman siya nito. Padabog itong iniwan sila. Habang si Megan nagpaalam na rin naman. Hindi na siya nagbanggit pa tungkol sa ginawa nito dahil inuna niya ng sundan si Elaine. Wala namang ibig sabihin ng yakap na yun. Oh, palusot na naman ba niya yon? Nasa loob talaga ang kulo niya. Pagak itong tumawa. Siya itong hindi marunong maglugar ng kalandian niya. Buisit na babaeng yun, sinusubukan niya talaga ako. Hindi porket buntis ako tahimik lang ako. Sabunutan ko kaya siya. Ikalma mo ang sarili mo. Sinamaan ng tingin ni Elaine si Lionel. Sabi ko naman sa'yo, nagsiselos ang baby natin, di ba? Hindi pala. Wala na nagsiselos. Hindi na, sige na. Kay Megan ka na. Mukha namang gustong gusto mo din siya. Bagay naman kayo eh. Ayos lang naman. Uuwi na ako sa amin. Lalabas na siya nang hawakan ni Lionel ang kanyang kamay. Hindi ko siya gusto. Bakit ba pinipilit mong gusto ko siya? Ikaw nga kasi ang gusto ko eh. Ikaw na ina ni baby. Ikaw na kahit anong pasaway. At pag-iinarte sa akin ay ayos lang. Mahal kita, may magagawa ba ako? Ikaw ba mahal mo din ako? Napasinghap si Elaine. Bakit ako? Sure ka na? Oo, sure na sure ako. 100% sure, Elaine. May baby damulag. I love you so much. Sige, I love you na din pala. Natawa si Lionel at siya'y niyakap. Ikaw lang ang gusto ko. Natatakot kang mawala ako sa piling mo? Sabihin mo muna. Oo naman, sobrang takot ako. Ikaw lang ang nakakapagpababa sa pride ko. Sa'yo lang ako ganito, Elaine. Mahal mo pala ako. Bakit hindi mo ko binibembang? Iparamdam mo na mahal mo ko. Naiiling na iniwan siya nito dahil sa maloko niyang bibig. Mama, Papa. Sa pagtawag pa lang ni Lionel sa magulang nito, labis na ang kaba ni Elaine. Hindi siya makatingin ng diretso sa mag-asawa, pati sa kapatid ni Lionel na babae. Elegante ang mga ito. Hindi talaga basta-basta ang pamilya ni Lionel. Ganoon din naman siya. Pero kahit pa, nakakahiya pa rin, lalo't malalaman ng mga ito na nakakatawa ang reason kaya nabuntis siya ni Lionel. Si Elaine nga po pala. Siya po ang mapapangasawa ko. Buntis na po siya.
At sa ngayon, abala kami sa paghahanda para sa paglabas ni baby. Ito ang paunang paliwanag ni Lionel. Pasensya na, kung ngayon ko lang nasabi sa inyo. Hindi rin kasi ako makabuelo agad. Gawa ng abala din ako sa hospital. Dagdag na paliwanag pa nito na ikinagulat talaga ng magulang ni Lionel. Buntis na siya? Nilapitan siya ng ina ni Lionel at saka niyakap. Ikinagagala kong makilala ka, Elaine. Hindi namin nakalain na may ipapakilala na si Lionel sa amin tapos may magiging apo pa. Hello po. Nautal pa si Elaine pero masaya siya na tanggap siya ng mga ito. Sige po, ayos lang po. Wika pa niya dahil nag-alang ang hawakan ng ama ni Lionel ang tiyan niya. Magdadalawang buwan na po ang tiyan ko. Wika pa niya habang nakamasid sa mag-asawa na mangyak-ngiyak. Loko tong si Lionel. Hindi man lang kami sinabihan agad. Ayos lang ba sa magulang mo? Natanggap ba nila si Lionel? Gusto kong makilala ang magulang mo para makapag-usap na about sa kasal. Hindi pa po kasi. Pinutol siya ni Lionel. Mama, Papa, may sasabihin pa po ako. Natigilan naman ng mag-asawa at nakinig kay Lionel. Hindi pa kasi kami legal sa parents niya bilang magkasintahan. Sa totoo lang, magulo ang naging sitwasyon. Pero ngayon alam na namin ang dapat gawin at sigurado na kami sa desisyon namin. Sa ibang araw, magulang naman ni Eileen ang kakausapin namin. Inuna ko lang talaga sa inyo para malaman na rin ninyo ang pagbubuntis niya. Paliwanag ni Lionel na ikinatango-tango naman ng mga ito. Whatever the reason is, mas mahalaga pa rin na nadaan sa magandang usapan at pinanindigan mo siya. I'm so proud of you, son. Tinapik pa ang balikat ni Lionel ng ama nito. Dapat ay ipagdiwang natin to. Elaine, dyan ka muna sa hipag mo at kami mamimili lang ng makakain. Grabe ang kilig na nadarama ni Elaine. Hipag na agad. Napasulyap siya sa kapatid ni Lionel na nakangiti na rin pala sa kanya. Nilapitan siya nito at kinausap. Ate, ayos naman po ba si kuya? Hindi ba siya pasaway? Natawa siya sa tanong nito. Hindi siya naging pasaway. Sa totoo lang, ako itong pasaway sa kanya. Sobrang arte ko kasi at palaging galit sa kanya. Pero alam mo, kahit iyon ang naging ugali ko, hindi niya ako kinainisan o pinagsawaan. Sobrang understanding talaga ni Lionel at laging inuuna ang nararamdaman ko. Hindi nang naging dahilan kung bakit napalapit talaga ako sa kuya mo. Siya lang nag-iisang lalaki na tumagal sa ugali ko at niyakap kung ano ko. Hindi niya ako pinabayaan. Paliwanag niya na ikinatuwa din naman ito. Salamat sa pagtanggap sa akin ha. Sobrang kinakabahan talaga ako kanina. Masaya silang nagkukwentuhan nang may tumawag sa kanya. Si Doktora Megan ang tumatawag, kaya naman napakunot ang noo niya. Pero sinagot pa rin naman niya. Bakit? Galing ka na sa bahay, di ba? Ano na naman ang kailangan mo? Mahinahon pero hindi na rin maitago ang inis niya. Lumayo siya sa kapatid ni Lionel dahil ayaw niyang marinig nito na magtatalo na naman sila ni Megan. Can we talk? Si Ma'am Carol kasi nagtataka kung anong dahilan sa pagbabago mo ng OB. At may nais din akong itanong sa'yo. Bukod na personal, hindi related sa trabaho ko. Available ka ba ngayon? May celebration kami dito sa house ng magulang ni Lionel. Sa ibang araw na lang ako ang tatawag sa'yo kapag pwede na ako. Binabaan niya ang tawag at bumalik sa kapatid ni Lionel para ituloy ang kanilang kwentuhan. Araw ng Sabado, si Manang Belen lang ang kasama niya sa bahay. Si Lionel kasi ay duty. Naalala niya na nais makipag-usap ni Megan. Kaya naman, ngayon niya ito tinawagan na mabilis namang sumagot. Mukhang siya lang talaga ang hinihintay nito. Ilang araw na din kasi ang lumipas bago niya ito naharap. For sure kasi, nagiinit ang ulo nito na totoong may relasyon na sila ni Lionel. Wala kang duty o inaabangan mo talaga ako? Natatawang tanong ni Elaine bago umupo. Masarap ang kape dito. Maganda kang pumili ng lugar. Puri pa niya bago iginala ang paningin para magmasid sa paligid. Sasabihin ko ba ang totoo sa kaibigan mo? Don't worry, ako nang bahalang magpaliwanag. Good. Wala din kasi akong balak na magsinungaling para lang pagtakpan ng desisyon mong palitan ako dahil nagsiselos ka sa akin. Natawa ito bago sumimsim ng kape. Siya naman ay tubig lang dahil iwas siya sa matatamis na inumin. May lugar na ako sa kanya kaya wala na akong dapat ikaselos. For sure, ikaw ang selos na selos ngayon, right? Iwasan mong pagpunta-punta sa bahay niya.
dahil naaalibadbaran ako sa mukha mo. Peki ka naman. At alam ko na deep inside, gusto mo kong pagsalitaan. Hindi mo magawa dahil kay Lionel, di ba? Puhunan mo ang katawan mo. Talo talaga ako. Mapang-insulto itong tumawa. Baka nga dahilan mo lang yun para lang makabingwit ka ng lalaki na mapipikot mo. Ganito kang makipag-away? Pambata to, Doktora Megan. Pinapatawa mo lang ako sa sinasabi mo. Elaine, lubayan mo si Dr. Lionel at huwag mong paikutin sa kasinungalingan mo. Matagal ko na siyang gusto. Pumasok ka lang sa eksena, kaya nawala ang atensyon niya sa akin. Ngayon binabalaan kita na kung ano lang ang hinabol niya sa'yo at first, yun sana maging paninindigan mo. Bata lang, huwag mong nilalandi. Sinabuyan siya nito ng tubig, pero mabilis naman niya itong sinampal. Doktora Megan, nagiging desperada ka yata. Hindi mo ko matatakot o makukuha sa pananalita mo. Hindi ko siya ipauubaya sa'yo. Manigas ka. Why did you do that? Hindi kita pinisikal, Miss Gomez. You have no right to... Pinutol ito ni Elaine sa pag-hysterical si Megan at dinuro. Huwag mo kong matawag-tawag na Miss Gomez. Mataas ang boses ni Elaine at wala siyang pake kahit mag-iskandalo pa sila dahil hindi naman siyang nag-umpisa. Ikaw ang nagsimula, Megan. Pinagbigyan lang kita sa gulong hinahanap mo. And I have the rights para suplahin ka sa kahibangan mo sa nobyo ko. Sino ka para utusan akong iwan siya? Sino ka para diktahan ako sa magiging desisyon ko? Doktor ka lang nakatrabaho niya. That's all. Hindi porket ikaw si Doktora Megan, mas ahead ka na sa akin. Hoy, nakapag-aral din ako't mayaman din kami. Kaya wag mo kong maliitin na kaya mo kong sindakin. Nilamon ka na ng emosyon. Wala na yung classy vibes mo na may kasamang kaplastikan. Talaga lang ha? Sige, ipapakita ko kung gaano ko kagalit sa yung malandi ka. Nilapitan siya nito at mabilis na sinabunutan. Lumaban siya pero malakas si Megan, kaya naman naitulak siya nito. Dahilan para tumama ang tiyan niya sa table. Inawat sila ng gwardiya sa coffee shop na pinag-iskandaluhan nila. Ganoon din naman ang manager at staffs. Nakisali na ding umawat, pero agresibo talaga si Megan. Natigilan lang din ito nang mapansin ng mga tao ang pagdurugo niya. Nakaramdam din siya ng sakit ng tiyan. May baby. No, hindi to pwede. Ang anak ko. Labis ang takot ni Elaine habang humahagulgol hawak ang tiyan niya. Dinudugo na siya pero nakatunganga lang si Doktora Megan habang natatakot. Ganito pala ang pakiramdam ng isang ina habang nasa panganib ang anak niya. Parang gumuguho ang mundo ni Elaine at kapag hindi na iligtas ang anak nila ni Lionel, baka masiraan siya ng bait. Hindi ba talaga siya tutulungan ni Megan? Wala ba itong gagawin? Nanginginig si Elaine sa sobrang takot. Hindi pwedeng mawala ang baby niya. Hindi niya ito matatanggap. Malakas siyang napahagulgol habang himas ang tiyan niya. Nakapit lang, hinihintay tayo ni daddy mo. Pakiusap, huwag mo kaming iwan. Lalaban si mami, please. Be strong, anak. Nagsusumamo ang ekspresyon niya habang nakatingin sa mga taong nakapaligid sa kanya. Tumawag ng ambulansya, ngayon na! Sumingit ang isang babae na sa tansya niya bagong pasok lamang. Ma'am, relax lang. Inhale, exhale. Kapit lang. Malapit lang to sa hospital. Makakarating agad ang ambulansya. Ma'am, may kasama ka ba? Itinuro niya si Megan na hindi talaga siya tinulungan. Siya ang kasama ko. Bakit parang doktor ka din kung kumilos? Isa ka bang? Pinutol siya nito at naglabas ng lisensya nito sa pagiging OB doctor. Yes ma'am, OB doctor po ko. Don't worry, hindi kita pababayaan. Doktor ka? Nagulat si Megan. Huwag mo siyang galawin. Isa akong OB doctor gaya mo. Hayaan mo na akong asikasuhin. Malakas niya itong sinigawan. Hindi mo ko hawakan pa ulit na buwisit ka. Ikaw ang gumawa nito sa akin. At kapag nawala ang baby ko, hindi kita patatahimikin. Akala mo ba magbabago ang isip ko? Akala ko nabigla ka lang. Pero napakasama mo pala talaga. Nawala ng saysay ang pagiging doktor mo. Madiing wika niya habang lumuluha. Asahan mong magsasampa ako ng kaso sa ginawa mong pagtatangka sa buhay ng anak ko. Doktor ka pala? Galit din ang babaeng sumusuri sa kanya ngayon. Paano mo natin na manood lang? Doktor ka talaga? Huwag mong questionin ang propesyon ko. Ayaw mo palang ma-question. Bakit nakatunganga ka lang? Ngayong kailangan talagang i-question ang propesyon mo dahil sa naging behavior mo. Muli siya nitong binalingan.
Ma'am, my name is Dr. Cheska Ramirez at ako nang bahala sa iyo at sa baby mo. Dumating na ang ambulansya. Isinakay na agad siya habang si Megan dinampot ng pulis upang makuha ang salaysay nito sa nangyari. Oo, may pulis na dumating dahil tumawag na din si Dr. Ramirez nang marinig nito ang sinabi niyang pagtatangka ni Megan. Ang baby ko, walang alam ang daddy niya. Umiiyak si Elaine. Pwede bang tawagan mo sila? Pati ang magulang ko, Dr. Ramirez. Pakitawagan mo po sila para may alam sila sa nangyari sa akin. Pakiusap pa niya na agad naman itong sinunod at kinuha ang kanyang cellphone. Nasa gitna ng pag-rounds si Lionel nang makatanggap siya ng balita na isinugod sa hospital ngayon si Elaine. 1 oras ang layo sa hospital na pinagtatrabahuhan niya. Halos liparin na ni Lionel, makarating lang agad. Wala rin siyang pake kahit na maaksidente dahil sa labis na pag-aalala niya kay Elaine. Nakapang doktor pa siyang uniforme dahil wala na siyang inaksayang oras. Nasaan yung isinugod na buntis? Ngayon lang isinugod at Elaine ang pangalan. Doc, nasa emergency na po. Si Dr. Ramirez po ang in charge dahil nag-bleeding po si Mrs. Gomez kaya inaagapan po siya ngayon para maisalba ang baby. Mahinang napamura si Lionel. How's my girlfriend? Siya ba? Kamusta siya? Stable ba? Please, give me the info para mawala naman tong takot ko. Wala pa ring info ang nakuha ng mga nurse. Pagdurugo lang ang nagawang i-update sa kanya. Pumunta siya sa labas ng emergency at nadatnan niya na nandito na rin pala ang magulang ni Elaine. Lionel, ang anak ko. I'm sorry po tita kung wala ako sa tabi niya. It's all my fault. Hindi ko dapat siya iniwan sa bahay. Dapat nasa tabi lang. Pinutol naman siya ng mag-asawa. Si Elaine lang ang nakakaalam sa nangyari. Maghintay na lang tayo. Wala kang kasalanan. Baka aksidente lang. Pinapakalma siya ng ama ni Elaine pero hindi niya magawang kumalma. Lumabas si Dr. Ramirez at agad siyang tinapat. Ikaw si Dr. Lionel? Pasensya na, mabilisan lang to. Kailangan ko lang ng sagot mula sa'yo. Sa ngayon, hindi ko nasisiguro kung makakaya ba na iligtas ang bata. Pero kung hindi namin to aaksyonan, baka mas mahirapan ang asawa mo sa bleeding. Siya ang palaging dapat unahin. Siya lang, Dr. Ramirez, wala nang iba. Gagawin ko pa rin ang makakaya ko. Wika nito bago bumalik na ulit sa loob. Nakaluhod si Lionel sa mga oras na to. Sinusubukang iligtas ang 2 taong napakahalaga sa kanya. Hindi siya palasimbang tao, ni hindi rin siya perpekto. Pero eto siya, lumalapit, nagmamakaawa na maging maayos ang kanyang mag-ina. Wala na siyang hihilingin pa. Ibigay lamang ang nag-iisang kahilingan niya ngayon. Dr. Lionel, they are safe now. Hindi agad ito nag-sink in sa kanyang isipan. Napatulala lamang siya habang umaagos pa rin ang mga luha. Natauhan lang siya nang muling lumapit si Dr. Ramirez at muling sabihin sa kanya, nailigtas ko silang 2. Wala ka nang dapat ikabahala. Sa ngayon, kailangan na lang ni Mrs. Gomez ng mahabang pahinga at iwas sa stress. Ingatan mo na siya this time. Bawal na stress at bawal mo nang kumilos-kilos kasi nagre-recover pa lang siya. Salamat ng marami, Dr. Ramirez. Utang ko sa iyo ang araw na to. Nakipagkamay siya bago pinuntahan na si Elaine sa nilipatan nitong silid. Niyakap niya agad ito. I'm so sorry kung wala ako sa tabi mo. Hindi na mauulit dahil hindi na kita iiwan. Mananatili ako sa tabi mo palagi simula ngayon. Mahal na mahal kita, Elaine. Nakakainis ka. Bakit ako pinili mo nang hindi ka nag-iisip? Si baby muna. Laging una ang anak natin, ay intindihan mo ba? Siyang dapat na. Mas hindi ko makakayanan kapag ikaw ang nawala sa akin, Elaine. Hindi ko kayang mawala ka. Ikaw ang palaging una sa priority list ko. Mahal ko si baby, pero mahal na mahal kita. Paliwanag niya na ikinaiyak nito lalo. Paano kung matatahimik kung ako ang nawala? Kung malalaman ko naman na magiging ganyan ka? Shh, Dana. Masama sa iyo ang umiiyak, sabi ni Dr. Ramirez. Kaya naman magpahinga ka na at ikampanti mo ang puso mo. Ang magulang mo nandito na din pala. Nag-aalala sila sa iyo. Kausapin mo sila. Bulong pa ni Lionel bago na palingon sa ama't ina ni Elaine na nakamasid lang pala sa kanila. Papunta na din pala ang kanyang magulang. Si Mega naman, wala pa siyang nakukuhang balita simula nang damputin ito ng pulisya. Hindi pa niya ito mabigyan ng pansin dahil inuna niyang kalagayan ni Elaine, pero hindi ibig sabihin na mapapalampas nila ang ginawa nito. Ilang araw si Elaine sa hospital
bago siya pinayagang lumabas ni Doktora Ramirez na napakaraming bilin sa kanya. Eto na rin pala ang OB doctor niya. Kaya naman, ikinagagalak talaga niya itong nakilala. Naalala niya si Mega na hawak pa rin ng pulisya at nakauwi ng magulang nito. Narinig niya na kinukumbinsi si Lionel para iatras ang kaso pero matigas ang kanyang partner. Sa ilang araw niya sa hospital, nakapag-isip na siya at maliwanag na sa gusto niyang maging desisyon. Pwede mo ba akong samahan kay Megan? Pakiusap niya kay Lionel na inabala pa niya sa ginagawa nito. Elaine, hindi pwede. Sabi ni Doktora Ramirez, kailangan mong lumayo sa stress. Nasa tabi naman kita. May kailangan lang akong sabihin sa kanya. Napabuntong hininga si Lionel at pinagbigyan siya. Hawak nito ang kamay niya patungo sa police station kung saan pansamantalang nakakulong si Megan. Iwan mo muna kami, Lionel. Gusto kong masolo siya. Hindi sang-ayon ng asawa niya pero wala naman itong nagawa pa. Hindi ko alam na kaya mong gawin yun para lang sa pag-ibig na ipinaglalaban mo. Sa pag-ibig na ikaw lang naman ang nakakaramdam. Masaya na kami at naligtas ang buhay namin ni Baby. Hindi ko gustong tanggalin ang lisensya mo pero sana makapag-isip ka ng tama sa pangalawang pagkakataon mo. Ito ang panimula ni Elaine. Oras na lumapit ka, umanggulo ka pa ulit sa amin. Hindi na ako magdadalawang isip na ipakulong ka. Bakit hindi pa ngayon? Malaki ang kasalanan na ginawa ko sa iyo at sa baby mo. Pinapatawad na kita para sa peace of mind ko. Ayokong sayangin ang 10 taon na paghihirap mo sa pag-aaral at ayokong sirain ang future mo. Pakiusap, ito na sana ang huli nating pagkikita. Narinig niya ang paghagulgol ni Megan pero hindi niya na ito nilingon pa. Walang pinagsisisihan si Elaine na umatras siya sa kaso. Nabalitaan na lang niya na isinama na si Megan ng magulang nito upang makaiwas na rin na magtagpo pa sila. Si Lionel ay isang araw siyang hindi kinausap dahil sa kanyang naging desisyon pero kalaunan natanggap na rin naman ito. Sa ngayon, focus sila sa paglabas ni Baby. Grabe ang alagang natatanggap niya sa kanyang partner. Pinaplano na rin ang kasal at kapwa sila hindi makapaghintay na maging ganap na silang mag-asawa. Hindi pa naman malaki ang tiyan ko, pwede pa nating... Pinutol siya ni Lionel. Ilang gabi na siyang nagpaparamdam sa kanyang boyfriend na pwede namang mag-ana-ana pero ito ang pakipot. Mismo na ba ang zucchini ko? Natatawang tanong nito. Tumango siya at agad na sumimangot kasi alam naman niyang mang-aasar lang ito. Ipinikit na lang niya ang mata't balak na sanang matulog nang maramdaman niya na biglang may kamay sa kanyang hita. This is it. Ito na ang pangalawang beses na nararamdaman niya ulit ang matinding pagmamahal ni Lionel. Madidiligan na naman ang petals niyang natutuyun at nalalanta. Naganap ang pag-iisa nila ni Lionel. Sa tagal nga, bago ito nasundan, gusto sana niyang magdamag. Pero si Lionel ang umawat matapos lang ang 2 oras. Hinagkan siya nito sa noo bago siya pinagpahinga. Wala siyang nagawa kundi sumunod na lang dahil baka kapag sumuway siya, ay buong 9 na buwan wala talagang dilig ang kanyang petals. Niyakap na lang niya ang nobyo, kaya naging panatag ang kanyang puso't isipan. Wala na nga siyang mahihiling pa, kundi puro pagpapasalamat na lamang. Sino bang mag-aakala ng lalaking ito pala ang magiging forever niya? Ang lalaking naka one night niya na naging doktor pa niya. Ibang klase ang tadhana kapag kumilos. Pero grabe din naman ang saya na ibinigay sa kanya matapos ang mga magulong pangyayari. Siya si Elaine, ang babaeng syunga na isinuko ang sarili sa pag-aakalang mawawala na siya sa mundo, ay nagpapasalamat sa magandang kinalabasan ng padalos-dalos niyang desisyon. At dito na nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Lionel at Elaine. Maraming salamat. Ako nga pala si Miss Bibi.